Nabanggit sa akin ng lolo mo na marunong ka daw din magmaneho. Oo. So, ito. Ano po yan? I've decided to give you a company car. Ito. Naku, Don Miguel, hindi niyo na po kailangan gawin yan. Sobra-sobra na po yung ginagawa niyo eh. Hindi luho yan. It's not. Kailangan mo yun sa trabaho mo. Dahil pag nakipag-meet ka sa mga customers, presentable ka. Because you represented the company. Di ba, Helga? Yes, Papa. Salamat po, Don Miguel. Wala ka naman. I'll go to my office. Ganda. Ganda nito. Tama? Swerte, ha? Di ba, no, Stanley? Ang daming blessings ni Papa sa kanila. May pabahay, tapos may pangkabuhayan. O, ngayon naman, Peter, may kotse ka na. Pero, yung kotse na yan, remind lang kita, ha? Hindi mo pag-aari yan. Pag-aari yan ng kumpanya. Kaya dapat ingatan mo. Huwag ko kayo mag-alala, Ma'am Helga. Hindi ko naman po aabusuhin yung paggamit nito. Good. Morning, Ma'am Helga. Oh, Peter. Okay ka lang ba? Oo, Lo. Pasok na po sa opisina. Sige, sige. Oh, alam na yung mga poste nyo, di ba? Opo, sir. Sige, lahat na. Uy, kung isipin yun, mahal ka rin nun. Hindi naman ho, love life yung isip ko eh. Trabaho po. Bakit? May problema ba? Hello, may nakita ko akong quotation ng pricing sa mga materialis natin. Kasi malabas ho, mas mahal pa yung pinabayad kada delivery. Nasabi mo na ba yan kay Stanley? So, yun na nga eh. Parang gusto ko pong idiretso kay Don Miguel. Medyo duda po ako kay Sir Stanley. Eh, dapat ho, siya ang una nakakita niyan. Eh, paano naman pa sa kanya yan? Eh, baka naman, napabayaan niya lang kasi... Teka. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, anak. Huwag ka basta-basta nang bibintang ng ibang tao. Alam mo, ang pinakamagandang gawin dyan, eh, kausapin mo muna si Stanley. Sabihin mo sa kanya ang problema. Tapos, depende kung anong reaksyon niya, malalaman mo kung anong susunod mong hakbang. Sige po. Wala ka na, kain na tayo ba? Sarap nito. Lola, ani mo ang gumawa nito.